Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 8 ng Hunyo, 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:30 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California ay patungkol dito sa lindol na nangyari dyan sa Mindanao, ah Cotabato ata. Ah, ang topic ko po ngayon ay 7.8 lindol sa Mindanao. Kahapon ay habang gusto kong gumawa ng topic ay nasa Facebook na at saka nasa YouTube. Mga bandang gabi na pala, gabi, mga bandang 8 ng gabi. Mayroon na pa isa-isa. Akala ko nga peak eh. Ngayon, nung dumadami na at saka pati yung nasa ibang bansa nagko-comment na ay totoo ito kako. At napakalakas po 7.8 na lindol. Ay ang dami pong nasira. Pinakita nga yung Jollibee. Bumagsak yung buong building. Aywan ko kung saan yun. Pero bago po ako mag-umpisa ay dapat ay paalalahanan ko lang ang mga taong na manalangin po tayo sa Panginoon na kahabagan tayo. Opo. Kahabagan tayo na iiwas tayo dyan sa ganyan yung mga sakuna, mga disaster. Yun lang o ipanalangin natin yung mga nasalanta na sila ay makarecover agad. Pero ang number one ay yung kahabagan tayo ng Panginoon. Sa habag lang tayo umaasa Opo. Yun pero sa pag-aaral ko po na sa Biblia, ang lindol po ay mas malaki ang porsyento. Ang lindol ay sign ng wrath of God o yung galit ng Panginoon o anger of God. Yan po Pero hindi naman lahat. Malaki lang ang porsyento. Malaki ang porsyento, siguro 90% na nakarecord sa Biblia. Kaya lumindol dahil sa wrath of God. Pero mayroon ding lindol na hindi naman wrath of God. Katulad nung muling nabuhay si Jesus Christ, lumindol 'di ba? At nagtakbuhan yung gwardiya, yung mga Roman soldier doon sa puntod. Kasi nilagyan nila ng gwardiya Dahil may balita nga na muling magbubuhay pero baka nakawin ang bangkay. Sabi naman ng mga Parisiyo ay yun, binantayan. Ngayon, nung lumindol at saka may nakita silang anghel, ay natakot sila. Para silang patay. Takot na takot sila na para silang patay. Ayun po So, hindi po lahat ng lindol ay patungkol sa wrath of God. Pero halos karamihan po ay wrath of God yan. Noon din nalagutan si Jesus Christ ng hininga
O alas 3 daw ng hapon yun. O lumindol din dun. Aywan ko lang kung wrath of God yan o sign of God ng yung yung mga time frame kasi yan eh. O nagisi yung tulda, yung kurtina. Nagisi from top to bottom. Nagisi na yung kurtina na yan sang-ayon sa extra biblical source. Yung kurtina na yan ay kahit na sugudin ng baka, hindi mapupunit. Yun ang sabi nila. Makapal daw yan eh. O, kahit daw na sugudin ng baka yan ay hindi mapupunit. Yung kurtina na naghiwalay sa the most holy place. Yung templo kasi o yung bahay-sambahan yan eh. May mga portion yan. At yung may portion doon na the most holy place. Yung nga, hindi makakapasok ang tao doon. Pero pinapasukan yon ng yung high priest once a year. Pinapasukan at doon nag-aalay nag-aalay ng mga sirimonya siguro o kung ano yan ano. Ngayon, at yung high priest na pumapasok doon ay may tali yan. May tali sa likod at may kampanilya. Nakatali sa baywang niya. At kung hindi na naririnig yung kampana na maliit, ay ibig sabihin patay na siya. Kaya hihilahin na lang yung lubid. O, ganun po ang nangyayari dyan. Kasi nga, most holy place yun, bawal ang pumasok doon na hindi ka malinis. O kung gumawa ka ng kalukuhan doon, patay ka. Doon sa the most holy place. Ngayon, yun, may kurtina yun na nagsisiparit. Ngayon, yung kurtina na yan, napakakapal daw. Kahit na sugudin ng baka, hindi magigisi. Pero nung namatay si Jesus Christ, napunit yun from top to bottom. Ayan po ay simple, kasama na yung lindol dun. Ay yun lang ang ibig sabihin daw nun ay wala na yung wala nang wall of separation between God and man. Dinescribe naman yan, which is the law, hindi ba? Wala na kasi pinulpil na ni Jesus Christ. So yung wall of separation between God and man o yung enmity between God and man ay tinanggal na. Kasi nga hindi makasunod ang tao. Hindi kaya talaga. Ngayon, ay pinulpil ni Jesus Christ para siya ang may karapatan para tanggalin yun. Pero hindi niya man talaga niya tinanggal. Kasi may mga tao pa rin na gusto sumunod sa batas and they will be judged according to the law. Ganun po eh. Pero po ang Panginoon eh. Gusto mong maligtas sa pagsunod sa batas? Tinanong ni Paul ay wala namang kanyang nagbabawal sa inyo na sumunod sa batas. Ay sino ba nagbabawal sa inyo? Wala. Kung hindi yung mga sarili nyo na mayroon kayong evil residing in yourself. Sabi ni Paul, pinaliwanag ni Paul yan. Kaya hindi nyo nasusunod ang batas. Pero nga, ipaalala ko lang sa iyo, walang tao na makakasunod sa batas. Kaya nga, we are saved by faith. Yun ang new covenant. Yun po ay ituloy-tuloy lang natin ito galit po ng Panginoon ang lindol. At kung iisa-isahin ko yung lindol na yan na naganap sa Biblia, na nakarecord sa Biblia, ay ang dami po niyan
Ang dami. Ay hindi na ako magbigay ng kwan ng ng mga halimbawa. Marami 'yan. Oo. O magbigay pala ako ng isa o dalawa. Noong yung mga kasamahan ni Moses nung kwan na sila, nag-aalilangan na sila, ay ayaw nang sumunod kay Moses. Hinati ni Moses yung mga Israel. Sino ang gustong sumunod sa akin dito? Sino ang ayaw sumunod sa akin? O doon kayo sa kaliwa. Tapos, di naghati ang mga tao. Ngayon, nung naghati, lumindol na malakas, nabiyak yung lupa. Bumitak ang lupa, yung lahat ng ayaw sumunod sa kanya, nahulog dun sa bitak ng lupa, nangamatay. Ayan po hindi ba? Isa po yan. Kasi galit na ng Panginoon Ayaw na nilang maniwala, ayaw na nilang sundin si Moses. Ganun po yan. Mga record po yan na ay talagang wrath of God. At saka nakasulat po yan. Karamihan ay nakasulat. Pero isa na lang ang kinuha ko. Opo, isa na lang verse. At yan ang sasabihin ko po mamaya sige. Ito Job 9:6. Job 9:6, he seeks the earth out of its place and its pillars tremble. Ayan po Ang lindol po ay maaring sabihin natin na nature yan pero sa pamamagitan po nitong verse na ito ay ang gumagawa niyan ay ang Panginoon o kaya pinapahintulutan niya. Opo kasi nga he seeks the earth out of its place and its pillars tremble. Yung mga haligi, hindi ba? Pillars ay nag-tremble. Yun Ito ang verse na ito na ang gumagawa niyan ay Panginoon o pinapahintulutan ng Panginoon. Kahit na alam natin na nature yan. Okay? Ngayon, ito ang susunod na verse para patunayan ko na wrath of God yan. At napakarami po na ganitong verse. Pero isa na lang ang pinili ko, mga kababayan, mga minamahal. Ezekiel 38 verse 19 po. Ezekiel 38 verse 19. For in my jealousy and in the fire of my wrath I have spoken. Surely in that day there will be a great earthquake in the land of Israel. Ayan po ang nakasulat sa Ezekiel 38 verse 19. For in my jealousy, dahil sa jealousy, and in the fire of my wrath, hindi lang wrath mainit yan fire hindi ba? And in the fire of my wrath, ay ano ba yung wrath na yan? Adi anger yan, hindi ba? I have spoken, surely in that day there shall be a great earthquake in the land of Israel. Ayan po Kaya nga po ay kanina sinabi doon sa Job ay siya ang gumagawa niya mga earthquake Ito ngayon ay pinaliwanag dito dahil galit ng Panginoon yan. Di ba? Surely ay pag sinabing surely ay parang nagpapatutuo siya In that day there shall be a great earthquake in the land of Israel.
At bakit naman ganon? Ay because nga dun sa wrath o the fire of my wrath, sabi niya, I have spoken. At saka yung jealousy. Ay yung jealousy nga, kwan yan bakit ba nag-jealous? Ay kasi nga, ang mga tao ay sumasamba na sa mga anito. Kung saan-saan sila sumasangguni, mas pinaniniwalaan pa nila yung mga evil spirit. Yan po, kaya in my jealousy, sabi niya. Ayaw nang maniwala sa kanya, o kaya ay iba na yung sinasamba, o kaya ay parang nilalabanan pa siya. Kaya ganun, in my wrath. Kaya may anger na siya. Ayan po itaas ko lang Matthew 24 verse 7, for nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilence, earthquakes in various places. Yan po ang nakasulat. Ngayon itong verse na ito, tatlo ang sumulat nito, tatlo, kaya napakahalaga nito. Ito po yung bago mag-end times, yung bago bumalik si Jesus Christ. Ito po yun, nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and pestilence and earthquakes in various places. Dadami yan kung malapit nang bumalik si Jesus Christ. Sinabi niya yan in various places, halos lahat ng lugar sa mundo mayroong earthquake. Ayan po sinabi ni Jesus Christ yan. Itong mga nation will rise against nation ay halos parati naman yan Pero dadalas din yan o titindi yung away against nation at saka kingdom against kingdom. And there will be famine, yung kakulangan ng pagkain, hindi ba? At saka peste o sakit, at saka yung earthquake. Kaya parating na andyan yan o nakasulat yan sa ibang libro o ibang gospel. Kaya talagang mangyayari ay ngayon ay punta na tayo dito sa Hebrew 12:26. Hebrew 12:26, ganito po nakasulat. Whose voice then shook the earth, but now he has promised, saying, yet once more I shall not only yet once more I shake not only the earth but also the heaven. Ayan po. Hindi ba? Yan po ang nakasulat. Nangako ang Panginoon na minsan pa, sabi niya, ay hindi lang kanya ang mundo ang gagalawin ko o ang magagalaw but also the heaven. Yan po ang sinabi niya. Ay totoo ba yan? Ay totoo po yan Kasi nga ay promise and now he has promised, saying, yet once more I shake not only the earth but also the heaven. Kaya yung bituin niyang gagalaw yan Ay isipin mo na lang, ay yun lang building dyan sa katabi nyo o doon sa kilala nyong building gumagalaw o
bumagsak, takot na, ay how much more kung nakikita mong bituin na mahuhulog yan eh. Oh, I will shake not only the earth but also the heaven. Oh, gagalaw ang mga bituin. Oh, hindi ba? Ang ibig sabihin, wala nang kaayusan. Hindi ba? At tandaan natin, itong mundo o tayo nasa kaayusan. Jesus Christ hold us together in existence. Ayan po. Kaya tayo may kaayusan o walang banggaan dyan o kasi nga ay hinuhold tayo ni Jesus Christ in existence. Ayan po. Kaya itong mga earthquake na ito ay nakahula na po yan. Ang ibig kong sabihin, kaya ko diniscuss ngayon ito dito. Nakasulat na yan, nakahula na yan, at bakit naman mangyayari? Ayun na nga wrath of God po yan Wrath of God. Pero hindi naman lahat kasi may mga recorded din na nagka-earthquake kasi mayroon lang gustong ipahiwatig. Pero generally speaking po, ay ang earthquake ay wrath of God. Opo. Magtatago nga ang mga tao sa mga siwang ng bato o sa mga kuweba kasi takot sila doon sa lindol o doon sa wrath of God. Oh. Kaya, yan. Siguro para magsisi na ang mga tao at yung una kong paliwanag sa inyo ay ang una nating gagawin ay makiusap sa Panginoon, nakahabagan tayo. Oh. Kasama na rin yung pagsisisi o pagbalik loob o kaya pakumbaba. Ay kasi po ang tao po kasi ay kung ano-ano nang ginagawa, di ba? Kung ano-ano nang ginagawa nalilimutan na yung Diyos o yung Panginoon na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Oh. Kaya ganon ang prayer ko na sana ay kahabagan tayo. Sa habag lang po Sa habag lang tayo umaasa. Ganun po. Kaya ayaw ko sanang itapik ito pero alam ko ito siguro pangatlong topic ko na ito Kasi dati may mga lindol din. Tinapik ko na ito na ang lindol ay wrath of God. Aywan ko sa bandang norte ata nung malakas din yung lindol. Tinapik ko na ito. Hindi ko lang alam kung 2 beses na, pangatlo na ito. Na ano ba yung lindol? Ang pinaliwanag ko ay Diyos po ang gumagawa niyan o pinapahintulutan ng Diyos o wrath of God yan. Kaya ganyan. Oh. At sa totoo lang po, kahit na anong tapang ng tao, kahit na anong lakas niya, o kung ikumpara mo sa ibang natural disaster, ang nakakatakot talaga ang lindol. Opo. Lindol po ang nakakatakot talaga. Yung pagputok ng bulkan ay wala hindi naman Although na lumilindol din dyan. Lumilindol pag puputok ang bulkan. Pero parang may babala Mahina muna tapos palakas ng palakas yung pagputok ng bulkan. Isa kasi ng source yan kaya lumilindol. Pero ang disaster na yon ay hindi naman lindol kung hindi yung pagputok ng bulkan. Yun Pero itong biglaan na dumating na walang abiso, walang sign, ay yun talaga nakakatakot. Lalo na kung nagbagsakan ang mga building. Yan po Oh. Kaya
ang nilalakad ko lang dito ay talagang wrath of God yan. Opo. Kaya ay medyo manalangin tayo sa Panginoon o magbalik loob tayo o kaya ay hingin yung kanyang yung awa o habag. Sa habag lang kasi habag lang ng Panginoon. Kaya tayo maliligtas o kaya tayo ay magiging yung hold us together nga in existence. Oh. Lahat yan, pati yung mga animals, hindi ba? Animals, mga kung ano-ano yan. Kaya tama yung nakasulat Jesus Christ hold us together in existence. Oh. O sige po at hanggang dito na lang po at sama ay may natutunan tayo sa ating pakikinig at yun nga ay bawas-bawasan sana ng mga tao yung yung mga mapagmataas. Kasi nga ay pagdating dyan sa lindol ay wala namang dyan Wala namang uubra dyan Kahit mayamang ka o ay wala din Oh. Kaya ganyan, at yun nga, kinukumbinsi ko kayo na sana ay parati tayong hihingi ng habag sa Panginoon. Yun lang po at dalangin ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa na sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.